Magandang araw po sa inyo. Sa video na ito, ipapakita ko kung paano gamitin ang Google Workspace for Education, lalong-lalo na po ang Google Classroom. At ako po, si Ginang Evelyn Bigamotea. Kung ikaw po ay isang guro o estudyante, mas madali ang pagtuturo at pag-aaral online gamit ang Google Classroom. Ano nga ba ang Google Workspace for Education? Ang Google Workspace for Education ay isang libreng suite ng apps na ginawa para sa mga estudyante at paaralan. Kabilang dito ang mga sumusunod, ang Gmail for email communication, ang Google Drive para sa file storage, dito natin sinisave ang ating mga files, ang Google Slide, Google Sheet at Google Docs para sa paggawa ng assignments, presentation at collaborative writing. At ang Google Meet para sa online classes, meetings, at Google Forms para sa paggawa ng assessment at surveys. At syempre ang ating i-discuss, ang Google Classroom. Paano ba mag-set up ng Google Classroom? So, ang Google Classroom ay kabilang sa Google Workspace for Education. Yan po yung logo. Yan. Paano tayo makapagsimula? Pumunta sa classroom.google.com at mag-login gamit ang Google account. So, ginawa ko po ito. Ginamit ko po yung Google account ko at may makikita nyo po itong logo ng Google Classroom. Pagkatapos po doon, pindutin ang plus at piliin ang create class. So, may makikita po kayo doon na plus at pipiliin nyo yung create class. Kagaya ko po, ang pinili ko po ay yung grade 3. Lalabas na rin po doon yung section. Dahil pangalan ko po Evelyn, so 3 Evelyn. At ang subject po na pinili ko po ay science. Pwede po nating i-customize yung ating background dito. Maghanap po tayo ng picture sa ating files or sa ating mga drive. At pwede nating palitan ang ating picture dito or illustration. Ayan po. So, pag nakagawa po kayo doon, nakita nyo na po, nakagawa na po kayo ng class. Makikita nyo po doon yung stream. So, sabi niya, this is where you can talk to your class. So, dito natin ilalagay yung mga announcement, mga assignment, and papaano mag-respond ang mga students sa ating mga tanong o mga activities. Then, ayan po, nalagay ko na po yung pangalan ng klase ko, yung section, at yung subject ng Google Classroom na ginawa ko po. Yan. So, gagawa na rin po kayo dyan ng class code. Ito po, andito po banda, nakagawa na po ako ng class code. So, para sa mga estudyante, para makapasok sila sa ating ginawang Google Classroom. So, ang gagawin po nila, pumili ng join class. So, kung kagaya ng ginawa ko po ay 3 Evelyn, subject na science, dito po nila i-click yung kanilang pagpasok sa join class at ilalagay lang po nila ang kanilang class code. So, pag pumasok po sila, ay ito po yung kanilang pipiliing code na ibibigay din ng guro.
So, doon sa stream o kay classwork, doon magpo-post ng assignment sa pamagitan ng classwork tab. Pindutin ang create, assignment, ilagay instruction, due date, at attachment kung kinakailangan. Pwedeng ilagay mo kung ano yung due date na submission nila or kahit hindi na. Pagkatapos, pindutin ang assign. So, para sa mga guro naman, makikita ang lahat ng submission sa tab na classwork o people. Pwede i-grade at magbigay ng feedback sa bawat estudyante. Ayan po. Yan, dyan mo makikita lahat yung mga ginawa din ng mga estudyante dito sa classwork tab. Yan. So, yan. Create kung gusto mong mag-post ng activities, assignment, and other video presentation or learning activity sheets. So, ito po, dahil wala pa po akong nagagawang mga estudyante, first time ko lang pong gagawin ito, kaya ita-type ko po dito mga pangalan ng magiging estudyante ko at pagkatapos doon, isi-send ko na po sa kanila ang code at doon po sila makakapasok sa aming gagawing Google Classroom. So, yan po, dahil wala pa pong pangalan ng mga bata dyan, kaya yan po muna makikita ninyo. So, dito naman po sa grade tabs, dito na makikita ang mga nasagutan ng mga bata. Dito mo malalaman yung performance ng mga bata in a real time. Kung gusto mong anytime na buksan niyo po yung Google Classroom. So, yan po ang maiksing video presentation kung paano gamitin ang Google Classroom at sana sa darating na pasukan at makaranas man tayo ng mga suspension ng classes, gagamitin po natin ito bilang alternative delivery modality ng ating pagtuturo. I hope na makatulong po ito at kailangan po ang stable internet connection para mas maganda po at smooth po ang flow ng pag-aaral ng mga estudyante. So, yun lamang po. God bless po sa ating lahat.